dito nga pumapasok guys yung tinatawag natin na data types. Hindi lang words, pwede rin tayo mag-print ng mga numbers, mga special character, mga operations, solutions, marami tayong pwedeng i-print, okay? Dito pumapasok guys yung tinatawag natin na data types. So ano-ano ba yung mga data type guys? Dito tayo sa baba. Sulat lang to ha, hindi to kasama siya ko. Pag ang data is number, ang tawag doon guys, ang data types nun is integer. Tandaan ninyo ha. Pag number, ang data type is integer. Kunyari naman, hindi number. Ang in-enter ko is letter or symbol. Kunyari, $sign. Okay? Ang data type nun is character. Yan yung data types ng single. Single symbol or single letter. Like for example, $sign or peso sign or sabihin natin letter A, B, C. Basta single letter, single symbol, character yan guys. So alam mo na kung anong data type mo. Ayun. Ikatla guys, for example naman. Kunyari, hindi lang siya basta isang letter lang. Sequence of letters na siya. Okay, sabihin natin, like, sa madaling sabi nga is words. Okay? Or word or phrase. Kumbaga, hindi lang isang letter. Marami na. Sequence. Strings of letters. Ito yung tinatawag natin na strings. So, ayan. Strings. Ngayon guys, dadagdagan ko. Pag integers, ang ginagamit natin na code. Okay, ito na. Sa code na tayo. Is int. Ang gusto niya, int. Ayan o, int. Pag character naman, ang ginagamit natin ng code is yan, car. Halata naman, di ba? Character. Ngayon naman, sa strings, nakita ninyo kanina, yung hello world, okay, yung hi, hello, kumusta? Hindi lang siya basta isang letter. Therefore, hindi siya character. Siya ay strings. Pero, ang ginagamit natin, guys, na syntax or code para i-denote na ang isang data is a string. So, guys, yung quote and quote, yun yung nagde-denote na ang isang word or words or phrases ay isang strings. Pero, ang ginagamit natin to indicate as a data types para sabihin na ang isang data ay string is yung word na string mismo. Okay? Sa ibang programming language, ang ginagamit is str. Pero kay Java, guys, ang ginagamit natin is yung string na word mismo para sabihin na ito ay isang string. Okay? Ang data type niya ay isang string. Okay? So, nakalagay mismo yung big letter S tapos string. Hindi natin yan pwedeng i-display. Kunyari, niran ko yan ng walang quote and quote. Guys, nag-iiba yung value niyan. Pag niran ko yan, tignan niyo, error, 'di ba? Nag-error, bakit? Hindi na maintindihan ni program. Ano ba 'yan, 'di ba? Hindi naman part ng code 'yan. So, kailangan mong sabihin na lagyan ng quote and quote to para malaman niya na ito ay strings or words, phrase na gusto mong iba-display. Okay? So, i-run natin para makita ninyo. Oy, kandaleche-leche na. Sobra tayo ng isang Okay, i-run natin. Boom. Ayan. Float. Okay? So, ilagay natin dito. Float. So, hindi to code ha. Pinapakita ko lang sa inyo. Float. Ano ba yung float? So, alam niyo naman, mathematically, ang integers is yung mga whole number. 1, 2, 3, even yung negative 1, negative 2. There are whole numbers. Ngayon, guys, once na ang number is magkaroon ng fraction, sabihin natin yung decimal point. For example, 1.5, 1.3, 1.2. Hindi na siya integer. Kasi ang integer, hindi yun pwedeng magkaroon ng fraction, diba? Kasi whole number ang integer. So, ano na siya? So, siya na is fraction. Okay? May decimal point na siya. It means, guys, pag ang code natin is nilagyan natin ng integer tapos naglagay tayo ng 1.2, hindi niya maintindihan. Kasi alam ni program na hindi naman integer ang number na may fraction. So, ang gagamitin natin, guys, is float. So, saan ba ginagamit tong code na float, guys? Usually, ginagamit to pag gumagawa tayo ng mga program like calculator. Yung mga calculator, di may iwasan may mga point yan. Diba? May mga 1.2, 1.3, 1.2.7. So, ganun guys. Meron siyang mga fraction. Therefore, hindi integers yung gagamitin natin. So, ang data types, palagay muna natin, fraction. Ang data type, guys, ni fraction is float. Diba? Nakita nyo naman, float. Ayan yung ginagamit natin na data types. So, for example, guys, gusto mo gumamit ng number na merong decimal points, ang gagamitin mo is float, hindi integer. So, mamaya, papaliwanag ko sa inyo paano natin gagamitin sa code itong mga data types na to. Itong si float, guys, meron siyang kuya. Diba? Ang galing, may kuya. Yung double. So, si double, guys, ito naman yung mga data na meron decimal points din siya. Pero, sobrang haba na. Okay? So, alam niyo yung irrational numbers. Diba? Yun yung mga nagkakaroon ng infinite na decimal points. So, doon natin ginagamit si double. Hindi laging infinite. Basta merong possibility na yung ating program is magkaroon ng mahabang decimal point, guys. Gagamitin natin si double, hindi si float. So, ito si double, guys. Ito yung madalas gagamitin natin pagka, kunyari, magbibuild tayo ng calculator na program. Instead na si float, gamitin natin si double.
variable. Kasi hindi natin masasabi mamaya baka yung itatype ng user is merong pi, di ba? O 3.14. So, alam natin ang habang decimal points nun. So, para hindi mag-error, gamitin natin si double. To tell you the truth, guys, these are not the only data types. Hindi ito lang yung mga data types. There are almost more or less 20 plus na data types sa programming language. Pero ito kasi, guys, yung introductory. Kumbaga, ito yung mas madalas nating makakasalamuha. At if you are learning, ito yung mga data types na magandang simulan natin. Last but not least, ilagay natin, guys, pag-aaralan natin yung data types na Boolean. So, ano yung Boolean? Ito yung mga data types na merong true or false na value. Again, guys, we're talking about Java programming language, okay? Baka napanood nyo yung video ko ng Coding for Beginners. So, pinapaliwanag ko rin to doon. But that video is a general video para sa lahat. So, it is a concept kung ano yung aasahan natin na makikita natin sa mga programming languages. Unlike this one, guys, we are being very specific. Pag-usapan talaga natin dito is yung Java programming language. Okay, guys, excited na akong i-code kung ano yung gamit nitong mga data types. Pero hindi ko yun pwedeng gawin hanggat hindi ko napapaliwanag sa inyo yung sunod na topic natin. So, ngayon, guys, ang pag-aaralan naman natin is variables. Kasi tapos ko nang ipaliwanag sa inyo yung print, yung display method, at saka yung data types. Pag-aaralan natin, ano ba yung variable? So, guys, yung variable, yun ay parang lalagyanan, okay? Temporary memory, sabi nga nila sa programming. Lalagyanan ng ano? Temporary memory ng ano? Siyempre, ng data, okay? So, for example, meron tayong program dito, di ba? Kunyari, yung calculator natin. Meron tayong ilalagay na number, 1 plus 1. Ano yung operation? Yung plus addition, okay? Ano yung data na nilagay natin? Yung 1 at saka yung 1. Yun yung data natin. So, pagpasok nun sa program, guys, whether kahit anong data types pa yung gamit natin dyan, kahit strings pa yan, integers pa yan, float pa yan, or kung ano man, meron diyang variable kung saan dun natin siya ilalagay. So, paano ko nga ba i-demonstrate sa inyo yung variable, guys? Ganito. So, paano ba mag-declare ng variable? Okay, ganito yan, guys. First of all, kailangan mo munang i-declare kung ano yung data types na gusto mong ilagay sa ating program. So, sabihin natin, gagawa ako ng variable. So, ang lalagay kong pangalan ng variable is name. Okay? Equals. Ano ibig sabihin pag may equals? Yung equals, guys, nagde-denote yun ng value. Equals. Ibig sabihin, yung name mo, ano yung value niya. Dahil name yan, ano ba yung name? Di ba pangalan yun? So, anong data types pag pangalan ang kailangan nating ilagay? Di ba, guys, ang data types pagka words or sequence of characters, string yun, di ba? So, ang gagawin mo, guys, kailangan mo munang i-declare yung data types, okay? Bago yung pangalan ng variable. Therefore, mauuna muna dito sa kaliwa yung ating data types. String. Ano yung tapos yung pangalan ng variable? So, ito, name. Yan yung variable natin. Again, guys, ito yung ating data types. Bakit string yung ating data types? Kasi ano ba ang nilalagay sa name? Number? Di ba hindi? Ang nilalagay sa name is words and letters. So, strings yun. Okay, so, ano ang value ng name? So ikaw nang bahalang maglagay kung anong value ang gusto mong i-input. Sabihin natin, yung name ko, Doji. So, ganyan yung structure niyan, guys. Okay? Mauuna yung data types. String. Bakit string? Kasi yung ating variable is name. Ang nilalagay sa name, hindi number, letters. Kaya, hindi integer ang data types natin. String, okay? Tapos, yung value. Ano ang value ng variable? Doji, okay? So, sabihin naman natin, meron naman akong isa pang variable. Sabihin natin yung edad naman. Equals. Kunyari, yung edad ko, sabihin natin, 24. Okay, guys? Ngayon, dahil 24 yan, ano ang data types na ilalagay natin sa variable? String ba? Hindi. Number yun eh. Number yung data natin 24. Nakalagay siya doon sa variable na edad. Okay, yung edad na yun, guys, yun yung variable natin. So, pwede tayong mag-decide kung anong pangalan ng variable. Pero yung nakalagay na data doon, hindi siya letters, hindi rin siya symbol, 'di ba? Hindi rin siya true or false. Number siya. Therefore, ang data types na gagamitin natin is int. Nagets ninyo, guys. Okay? Ilalagay ninyo yung data types bago nyo ilagay yung variable name at saka yung value. And lastly, guys, huwag nyo kakalimutan yung semicolon. Ayan. So, meron pa tayong isa pa. Sabihin natin, character naman yung data types natin. Ano ang character? Again, pag single symbol or single letter. Kasi ang strings, marami na siya. Okay? Sequence of letters na siya or characters. Ang data types natin is character. Tapos, ang variable name natin, ano ba pwedeng i-variable natin sa character? So, middle, initial.
Okay? Equals. Sabihin natin, ang gusto ko ilagay dyan, ang middle initial ko is Z. And then, semicolon. Huwag nyo kakalimutan lagi yung semicolon, okay? Ngayon guys, paano natin siya ipiprint? Ganito yan. Kung nakikita ninyo, ito yung ating print line, diba? Ito yung syntax na ginagamit natin sa pagpiprint. So, sa loob ng parenthesis guys, kung kanina, nilalagay natin yung ganito, quote and quote, tapos yung sabihin natin, hello world. Okay, then iraran natin. Diba, nakita ninyo, ganyan tayo mag-print, hello world. Dahil meron na tayong variable guys, pwedeng hindi na natin ilagay mismo yung words, okay? Ilalagay na lang natin dyan yung pangalan ng variable. O, anong magpiprint? Ang magpiprint kung ano yung nakalagay dun sa variable, okay? O, kunyari, pinrint ko yung name. So, iraran ngayon natin. Pag niran ko yan, dapat ang magpiprint, hindi yung name mismo, yung value ng name. Ano ba yung value ng name? Yung doji. Yan yung nakalagay sa loob ng variable na name, okay? So, iran natin. There you go. O, diba? Doji yung lumabas. Kahit ang nakalagay dun sa system out natin is name. Bakit? Kasi walang quote and quote, okay? Pag nilagyan ko kasi ng quote and quote, guys, mismong data na kasi yun, diba? Data types nga yun. Pag may quote and quote, strings yun, diba? Kunyari, name. Tingnan mo ha. Pag ganyan ginawa ko, guys, magpiprint yung name. Bakit? Kasi may quote and quote, data na yan eh. Ipiprint niya na mismo yung name. Pero pag tinanggal natin, guys, yung quote and quote, so alam ni compiler na hindi na yan strings, okay? Variable na yan. So, kung ano yung laman yan, yun yung ipiprint niya. At dahil dineclare natin na ang laman ni variable na name is doji, doji magpiprint. Ngayon, palitan natin. Kunyari, sabihin natin, creates. Okay? Yan, creates yung nilagay nating value. I-run ngayon natin. So, kahit name yan, guys, kailangan ang magra-run dyan is creates. Okay? O, paano naman? Kunyari, ang ipiprint natin is yung edad. So, ilagay mo dito, edad. O, i-run natin. Edad, o, di 24 yung nag-display. Kasi, ang laman ng variable na edad is 24. Ngayon, ang data types na gamit niya is int. Bakit? Kasi ang data na nakalagay doon is number. Alam niyo naman, di ba? Pag number, integer yon. Okay? Ngayon guys, sabihin natin, gagamitin naman natin yung data types na double. Tapos lagyan natin ng variable name na timbang. Kayong bahala ko anong gustong pangalan ninyo ng variable or kung ano ba yung ilalagay nyo doon, diba? So akin sabihin natin timbang. Equals, ano yung value ni timbang? Sabihin natin, gusto ko 11.5000. Ayan, semicolon. Alam nyo kasi, pag float ang ginamit natin hanggang 7 lang, sa pagkakaalam ko yung decimal value na kaya niya. Pag lumagpas na, magkaka-error na tayo. So, yung double, more than 7. Yung double, yung pangmaraming decimal value na. Ngayon, i-run natin. Pero, ang ilagay natin sa print line is yung variable na timbang. Okay? Run natin. Ayun. So, nag-display yung 11.5. Nakita ninyo. Ngayon, kung gusto mo lagyan ng kg yan, so, gagamit tayo ng concatenation. Paano yun? So, magpa-plus ka, guys. Okay? Diyan, magpiprint yung 11.5 tapos ilalagay mo yung string or words na kg. Run natin. Ayan, guys, diba? 11.5 kg. Okay? Nagets ninyo? So, ganyan yun. O, kaya, gusto ninyong ang tawag dito concatenation, yung pag-add. Kunyari, mag-a-add tayo. Ang name ko ay, tapos labas ka na dyan, i-add mo, i-concatenate mo yung variable na name. Tapos palitan natin to para hindi makakalito. Sabihin natin yung value ng name is doji. Ngayon, pag pinrint ko to guys, dapat ang lalabas, ang name ko ay plus yung value ng name na doji. Tara natin. Ang name ko ay, pero magkadikit yan kasi hindi ko nalagyan ng space. So, ay doji. So, lagyan ko dito ng space. Yan, i-run ko ulit. Tingnan nyo ha. Ang name ko ay doji. Gets ninyo guys. Ganyan. Ganyan ang variable. So, lalagyanan siya ng data. Okay? Kasi hindi pwedeng pakalat-kalat yung data natin sa loob ng program. Dapat meron niyang lalagyanan para makilala siya nung natin, ating program. Sabihin natin, i-print natin yung name, print natin yung edad, and then also sa baba, i-print naman natin yung middle initial, and then sa baba, i-print natin yung timbang naman. So, yung timbang. Okay, tanggalin natin to. Ito guys, nakita ninyo, wala tayong pinrint na value dyan ha. Puro variable yung nilagay natin. Ngayon, i-run natin siya. So, dapat lalabas tong mga value nito. Okay, doji 24Z 11.5. So guys, ganyan lang kasimple kung paano ginagamit yung ating mga variables. Okay? So, since tapos na natin pag-aralan yung ating variable, data types, paano mag-print, dagdagan natin ng konti. Pag-usapan naman natin yung mga operators. For example, gusto natin gumawa ng operation, okay? Mag-execute ng operation yung ating program sa mga data na binibigay natin. So, kailangan na nating pag-aralan. Ano ba yung iba't ibang klase ng mga operators? Marami kasing operators, guys, na pwedeng gawin ang program sa ating mga data.